Nang maubos namin lahat ang mga pastries ay kanya-kanya na silang paalam para bumalik na sa mga opisina nila. Bumalik na din ako sa opisina ko para ituloy ang trabahong naiwan ko kahapon. Pagdating ng lunch break ay yung pastries ulit ang kinain ko. Nagpatimpla na lang ako ng kape kay Jane. Hindi mo nga siya pagsasawa ang kainin. Mukhang tataba ako kakakain ko nitong pastries. Naisip ko dahil naubos ko ang laman ng isang box na 12 pieces ang laman. Tapos yung kinain ko pa kanina sa conference room. Natapos ang maghapon kong trabaho na walang umistorbo kahit mga kaibigan ko. Kaya nang uwian ay tinatamad na naman akong umuwi sa condo ko dahil mag-isa lang ako. Pagkadating ko ay nag-hotbath lang ako at saka pumunta sa kusina para kumuha ng beer in can sa ref at saka chicheria para pulutan. Pumunta ako sa sala para manood ng movies. Ganito lang lagi ang routine ko sa gabi kapag hindi nag-aaya ang mga kaibigan ko. 5 kasi kami pero yung 2 ay may pamilya na. Pagkaubos ko ng 3 beer in can ay pinatay ko na ang TV at saka ako pumunta sa kwarto ko para matulog. Hey ma! Bati ko sa mama ko sabay haliksaka ng pisngi. Linggo ngayon kaya nandito kami lahat sa bahay namin. Kumusta anak? Tugon ding bati nito. Niyaka pa ako. Ayos naman po. Nakangiti ko ng tugon. Hindi na nakapagtanong ulit siya dahil magkasunod na dumating ang 2 kong kapatid kasama ang pamilya nila. Hello po, Tita Ricky. Bati sa akin ang pamangkin kong 8 years old. Hi Pogi. Bati ko din saka ito pumasan sa likod ko kahit malaki na. Nakapaglaro na lang ako sa 3 kong pamangkin para makaiwas sa lagi na lang nilang tinatanong kung kailan ako mag-aasawa. Kakain na! Awad sa amin ng bunso kong kapatid na babae. Kinuha nito sa akin ng anak niyang bunso para mabihisan dahil puro pawis ang likod sa paglalaro namin. Kung may makakakita nga sa akin na mga tauhan namin ay pagtatawanan ako. Dahil para akong hindi CEO ng malaking kumpanya kung makapaglaro sa mga pamangkin ko. Nagpunas din ako ng katawan ko saka nagpalit ng t-shirt at dumulog na kami sa hapagkainan. Nung una ay puro business ang pinag-uusapan namin hanggang sa madako kami sa bagong hard na patissier. Natikman mo na ba kuya yung bagong pastries? Tanong ni Daisy, bunsong kapatid ko. Oo, masarap nga. Tipid kong sagot, patuloy pa din ako sa pagsubo. Talaga pa, pwede mo ligawan. Saad naman ng papa, kaya bigla ako nasa mid. Buti na lang at umiinom na ako ng tubig. Kung mag-utos kasi si papa ay akala mo may papabili lang at saka hindi ko pa nga nakikita, liligawan ko na agad. Natatawa naman mga kapatid ko at saka bayaw at hipag. Nangingiti lang naman si mama. Bakit? Mukha namang mabait. Mahinin pa. Bukas tumaan ka sa Pasig branch. Ipapakilala kita sa kanya. Pupunta din ako doon after your work. Utos pa niya sa akin. Papa naman, baka kagaya din siya ng mga inirereto niyo sa akin hindi ko nagugustuhan. Tugon ko na lang para hindi na nila ako piliting ipakilala sa dalaga. Hindi mo pa naman nakikilala. Inaayawan mo na? Singit naman ni mama. Boto na pala bayaw sila mama at papa. Tukso pa ng asawa ni Daisy. Sinawaan ko lang siya ng tingin kaya napuno ng tawanan ang dining area namin. Pero ako ay nakasimangot lang. Ayoko naman kasing pakialaman nila ang love life ko. Gusto ko kasi yung magugustuhan ko talaga siya. Hindi yung pinilit lang ako. Basta, pumunta ka bukas nang makilala mo siya. Pamimilit ni Papa. Opo. Tugon ko na lang para hindi na mangulit pa. Magkakaroon na ng love life si Kuya. Tukso pa ng bunso namin kaya nagtawanan naman sila. Pinanlakihan ko lang naman ang mga mata ang bunso namin. Dinilaan niya lang naman ako. Para nga kami mga batang nag-aasaran. Ilang sandali pagkatapos namin kumain ay nagpaalam ng aalis ang 2 kapatid ko kasama ng pamilya nila. Parehong may okasyon sa mga in-laws nila. Hinalikan ko ang 3 kong pamangkin at saka sila umalis. Naiwan na naman kami ng mga magulang ko. Hindi ko naman kasi alam kung saan ako pupunta kaya hindi pa ako nagpapaalam. Matutulog muna kami ng mama mo, Ricky. Napuyat kami sa pinuntahan namin birthday party ni kumpadre kagabi. Wika ni Papa na parang pinapaalis na ako. Sige po, alis na din po ako. May usapan kasi kami nila, Hermon. Alibay ko na lang kay Papa. Umalik na ako sa mga pisngi nila at saka gumawi sa sala para makalabas ng pinto. Nagmamaneho na ako palabas ng subdivision ng bahay namin pero hindi ko pa din alam kung saan ako pupunta. Ayoko naman sa kondo ko dahil malulungkot na naman ako. Nang mapadaan ako sa isang mall namin na malapit sa kondo ko sa Mandaluyong, ay saka ako naisipang huminto doon para mag-window shopping. Pang-ubos ng oras bago umuwi.
Nasa elevator na ako nang mapatingin ako sa bandang unahan dahil bumukas na ang pinto pero hindi pa din makalabas ang gustong lumabas. Sa gawing likod kasi ako pumuesto. Ano nangyayari? Tanong ko sa nasa harapan ko. May iniipit pong wheelchair, kaya po hindi kami makadaan. Tugon ng isang concerned citizen. Excuse me? Excuse me? Singit ko sa mga nasa unahan ko para makarating ako sa pinto. Pinaraan naman nila ako. Naipit nga ang gulong nito sa elevator. Hindi malaman ng kasamang babae nito ang gagawin. Ako na. Tugon ko sa babaeng nakayuko. Hinawakan ko na din ang gulong ng wheelchair at saka ako pwerasahang iniangat. Tinulungan na din ako ng ibang lalaki na nakasakay din. Sa tulong-tulong namin pagbubuhat ay naialis namin ang gulong sa pagkakaipit. Mukha kasing mahinhin yung babae kaya hindi maiangat. Salamat po. Salamat po sa inyo. Nakayuko pa ang babaeng anak siguro nung naka-wheelchair na sabi sa amin. You're welcome, miss. Tugon din naman ang mga tumulong. Isa-isa na silang lumabas sa elevator pati mismo yung ginang na nakaupo ay nagpapasalamat din sa amin. Hindi naman ako makaalis dahil nabighani ako sa maamumukha ng dalagang tinulungan namin. Marami pong salamat. Sad ulit ng babae sa akin. Ngumiti pa ito kaya nakita ko ang mapuputi niyang mga ngipin. Salamat, iho. Wika din ng ginang. Wala pong anuman. Saan po ba kayo pupunta? Tanong ko, pero sa dalaga ako nakatingin. Para kasi akong nahipnotismo sa kanya. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Parang ayoko na siyang mawala sa paningin ko. Mabilis na din ang tibok ng dibdib kong parang may nagkakarerahang mga kabayo. Diyan lang. Maikling tugon naman ang dalaga. Let's go, para hindi tayo malate. Singit na lalaking bagong dating. Hinihingal pa nga, tumakbo siguro. Okay. Matamis ang ngiti ng dalaga, natugon sa lalaki. Gusto ko mapaungol dahil sa ginawa ng dalaga. Bakit feeling ko nagsasalos agad ako doon sa bagong dating? Kasama naman pala siya, bakit pinabayaan niya mag-isa dito, yung dalaga? Kung ako yun, hindi ko paalisin siya ng bahay nang hindi ako kasama. Sige po sir, salamat ulit. Tugon ng babae sa akin. Tumalikod na nga sila palayo. Yung lalaki na nagtulak ng wheelchair ng matandang babae. Umuwi na lang din ako sa kondo ko na nanghihinayang. Hindi na kasi mawala sa isip ko ang ngiti ng babae. Mukhang may boyfriend o asawa na yung babaeng nagpapatibok sana ng pihikan kong puso. Isang linggo na ako nagtatrabaho sa Coffee Prince. Masasabi ko namang mas masaya ako dito kaysa noong nasa hotel pa ako. Laging nakangiti ang mga kasamahan ko. Siyempre hindi maiiwasan ang mga biruan. Kahit bago lang ako, hindi ko naramdaman ng pagkailang sa kanila. Kapag talaga sa amo nanggagaling ang positive vibes, ay nahahawa din ng mga employee. Maliit ng konti ang sweldo ko dito compare noong nasa hotel ako pero hindi naman ako stress. Mas okay na ako doong kapag uuwi ay may ngiting nakapaskil sa aking mga labi. Kapag weekend ay ipinapasyal ko din si mama. Isang beses na pumunta kaming mall dahil monthly check-up niya ay biglang tumawag sa cellphone si Tom, ang supervisor namin sa hotel. Pupuntahan daw ako sa bahay kaya sinabi ko na lang na magkita kami sa mall dahil doon nga kami pupunta ni mama. Pumayag naman siya. Nang papunta na kami elevator ay tumawag ulit si Tom. Sinabi niyang nandoon na daw siya sa klinik ng doktor ni mama. Sinabi ko naman papasok pa lang kami ng elevator para makarating sa third floor. Palabas na kami ng elevator nang masabit ang gulong ng wheelchair ni mama at hindi ko matanggal kahit na anong angat ko. Nakakahiya tuloy sa iba dahil hindi sila makalabas. Mabuti na lang at may nang magandang loob na lalaki na siya daw mag-aangat ng gulong ng wheelchair. Tumulong naman yung iba na nakamasid lang nung ako ang nag-aangat. Pagtingin ko sa lalaki, para magpasalamat ay nahigit ko pa sandali ang aking hininga dahil napakagwapo nun lalaki. Kaya lang maputi pero matipuno ang pangangatawan. Nagpasalamat din si mama. Tinanong pa nga nung lalaki kung saan kami pupunta. Nasabi ko lang ay dyan lang. Kumakabog na din kasi ang dibdib ko at parang hindi ako mapakali. Nagulat ako nang biglang lumitaw si Tom. Inaaya na kami sa klinik kaya isang beses ulit ako nagpasalamat sa lalaki at tumalikod na kami. Hinawakan ko pa nga dibdib ko habang naglalakad kaming palayo. Pinigilan ko lang ang sarili ko na huwag lumingon. Si Tom na ang nagtulak sa wheelchair ni mama. Bakit matagal kayo doon? Tanong ni Tom. Nagpasalamat lang kami doon sa lalaki. Naipit kasi yung gulong ng wheelchair ni mama. Siya yung nagtanggal kaya hindi agad kami nakaalis doon. Paliwanag ko sa kanya. Feeling ko naman ay parang nagsalo siya sa lalaki. Hindi na ito kumibo hanggang sa makarating kami sa klinik. Natapos nang i-check up si mama pero kasama pa din namin si Tom. Nahihiya naman akong paalisin siya.
May improvement naman kay mama kaya laking tuwa ko. Basta daw ituloy lang ang therapy ay pwede ulit siyang makalakad. Uuwi na kayo niyan? Tanong ni Tom. Naglalakad na ulit kami sa mall. Siya ulit ang nagtutulak sa wheelchair. Gusto ko pa sana ipasyal si mama. Tugon ko naman, dahil madalang naman nga siyang makalabas ay sinusulit na namin kapag day off ko. Samahan ko na kayo. Saan niyo ba gustong pumunta? Tanong ulit niya. Hindi ba nakakahiya? Baka may pupuntahan ka pang iba. Tanong ko din sa kanya. Hindi ko lang masabing dapat ay bonding namin ito mag-ina. Bala ko sanang dalhin sa salon si mama. Wala, di ba dapat aayain nga sana kita? Natapat naman na check up pala ni tita. Tugon naman niyang nakangiti kaya ngumiti na din ako sa kanya. Sige, pero kumain muna tayo. Treat ko kasi sinamahan mo kami. Huwag ka na umangal. Sabi ko sa binata. Tumango lang ito pero nagpigil na mangiti. Pumasok na nga kami sa isang restaurant na nadaanan namin. Gaya nga ng gusto ko ay ako ay nagbayad. Hinayaan naman ako nito. Tahimik lang kaming kumain. Anak, pwede ba tayong umuwi na? Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko. Baka sa init ng panahon. Sabi ni mama pagkatapos namin kumain. Ano po pang nararamdaman niyo? Dadalhin ka na po namin sa ospital? Natatarantang sagot ko naman. Lumapit pa nga ako nung upo sa kanya. Hindi na. Gusto ko lang mahiga at saka matulog. Tugon naman niya. Hatid ko na po kayo. Singit naman ni Tom sa pag-uusap namin mag-ina. Sige, salamat. Tipid kong sagot. Tumayo na ako para sana alalayan si mama. Ako na. Agaw ni Tom sa hawakan ng wheelchair para siya magtulak palabas ng restaurant. Salamat ha, baka nakakastorbo na kami sa'yo. Saad ko sa binata. Naipasok na namin si mama sa kwarto niya. Gusto niya daw kasing matulog. Nandito na kami ngayon sa sala ng bahay namin at umiinom ng juice. You're welcome. Masaya ako at natutulungan kita. Nakangiti pa niyang sagot. Gumanti din naman ako ng ngiti. Mahabang katahimikan na ulit ang namayani sa amin hanggang sa maubos niya ang iniinom. Uwi na ako para makapagpahinga ka na din. Paalam niya. Tumayo nga agad siya. Sige, salamat ulit. Tugon ko naman. Tumayo na din ako para samahan siya sa paglabas ng aming bakuran. Umusin na lang ito nang pinaandar na niya palayo ang sasakyan. Bumalik ako sa loob at saka dumiretso sa kusina para hugasan ang basong pinag-inuman namin nito. Nang maalala ko yung lalaki kanina na tumulong sa amin sa elevator. Kung hindi siguro biglang lumitaw si Tom, ay baka nalaman ko ang pangalan niya. Dahil tinatanong pa niya ako saan kami pupunta. Dahil sa pag-iisip ay hindi na pala nakatapat yung baso sa gripo nang hindi ko pa napapansin. Nagda-daydream pa kasi ako kung kailan ko ulit makikita yung lalaking iyon. Sa dami ba naman ng tao sa Mandaluyong para ka naghahanap ng karayom sa bunton ng dayami. Mukha ngang tinamaan na ako ni Cupido dahil hindi na siya mawala sa isipan ko. Pero si Tom ang kasama ko mula kanina ay baliwala lang sa akin. Mabuti na nga lang at nag-aya na si mama na umuwi. Nakaiwas agad ako sa binata. Anong oras umalis si Tom? Tanong ni mama. Kumakain na kami ng hapunan. Pagkaubos niya lang po ng tinimpla kong juice. Magalang ko namang sagot. Alam ko kasing hindi ka komportable na kasama siya, kaya nagdahilan na lang ako para makauwi tayo na maaga. Nakangiting tugon ni mama. Mabuti nga po yung ginawa niyo. Tsaka banding po sana natin yung mag-ina. Sumama lang po siya. Tugon ko din naman na natatawa. Diretsahin mo na kasi na wala siyang aasahan sa'yo kung wala nga. Para hindi na pumupunta dito. Payo naman niya. Patagal ko na po siyang dinaretsa ma. Talaga lang pong ayaw pang huminto sa pagtawag sa akin sa cellphone at pagpunta dito. Seryoson tugon ko kay mama. Naalala ko tuloy nun tumawag siya no isang araw. Nag-resign na daw pala ako. Bakit daw hindi ko sinabi sa kanya? Hindi ko lang siya masagot na bakit ko sasabihin sa kanya. Dinailan ko na lang na nagmamadali ako noon kaya hindi ko na siya nasabihan pa. Sinabi ko din kahit si Agnes ay hindi alam na magre-resign ako nung araw ni iyon. Saka lang siya tumahimik. Sana nga ay makahanap na siya ng iba nang hindi na niya ako maalalang puntahan o tawagan kahit oras ng trabaho sa Coffee Prince. Ako na ulit ang nagugas ng pinagkainan namin. Pagkatapos ay nilinisan si mama at saka binihisan ng pantulog. Gabi-gabi ay ganito ang ginagawa ko kaya paano ako nito makikipag-date? Di walang gagawa nito kay mama. Sa isiping iyon ay bigla ko naalala yung lalaki sa elevator. Dapat ko na nga pala siyang ialis sa isipan ko. Hindi pa man kami nagkakakilala. Malalim tuloy ako na pabuntong hininga na maglinis ako ng banyo pagkatapos kong bihisan si mama. Inihaga ko na siya sa kama para manood ng palabas sa TV. Kahit noong nakahiga na ako ay naging malungkot na ako dahil naiisip ko pa rin ang kalagayan ko.
Ngayon nga lang ako na-attract sa lalaki. Kahit hindi ko kilala ng personal ay parang pipigilan ko na agad ang pagka-crush ko sa kanya dahil sa pag-aalaga ko nga sa mama ko. Kaya nakatulog akong hindi na nag-scroll sa social media account ko sa cellphone. Bala ko pa naman kasi mag-stalk tungkol sa lalaki kahit hindi ko kilala. Pinigilan ko na lang ang sarili ko. Sinasabi ko na lang sa sarili kong baka may asawa na yun o girlfriend kaya huwag ko na siyang isipin. Kahit sa panaginip ay nakikita ko pa din ang babaeng tinulungan ko sa elevator. Pinagalitan ko pa nga ang sarili ko kung bakit hindi pa ako agad nagpakilala bago dumating yung lalaking asungot. Alam nga naman bumalik ako ng mall para hintayin ko kung kailan ulit pupunta sila doon ng nanay niya. Siguro, hindi naman kasi siya mukhang kasambahay o caregiver nung matandang kasama niya. Ayoko naman puntahan ang maintenance stop ng mall para lang tingnan sa CCTV kung saan pa sila nagpunta kasama nung lalaki. Ngayon nga lang tumibok ang puso ko. Parang may hirapan pa ako. Dahil kahit anong information ay wala akong alam sa babaeng na panaginipan ko. Kahit busy ako sa maghapon trabaho, hindi pa din nawawala sa isip ko yung babaeng nakilala ko kahapon sa mall. Pati nga yung usapan namin ni Papa ay nakalimutan ko na. Where are you? Kanina pa ako dito sa Coffee Prince, Pasig Branch. Tanong ni Papa pagkatapos akong tawagan sa cellphone ko. Nagdadrive na nga ako pauwi sa condo ko. Masama po kasi ang pakiramdam ko, Papa. Umubo pa nga ako at saka iniba ko ang boses ko para malaman niyang nanghihina ako. Bakit pumasok ka pa kung masama palang pakiramdam mo? Pauwi ka na ba ng condo mo? Nag-aalala naman itong tugon. Opo, Papa. Pauwi na po ako. Next time ko na lang po imimit yung bago nating patisiye. Pasensya na po. Tugon ko naman na pinalungkot ko pa ang boses ko at saka umubo ulit ako. Sige. Papapuntahin ko ba sa condo mo, mama mo? Tanong naman niya. Nag-guilty naman ako sa pagsisinungaling ko. Di na po, Papa. Iinom na lang po ako ng gamot pagdating sa condo. Tugon ko naman na nangingiwi ang mga labi ko dahil sa pagsisinungaling. Sige, mag-iingat ka. Sabi pa niya. Opo, mag-iingat din po kayo pag uwi niyo mamaya. Tugon ko naman. Tinapos na namin ang pag-uusap. Nagpapahid tuloy ako ng pawis sa noo ko kahit naka-open naman ang aircon ng sasakyan ko. Natututuloy kasi ako magsinungaling dahil sa babaeng iyon. Umuwi na nga ako sa condo ko. Kahit si mama'y tumatawag kung okay na daw bang pakiramdam ko. Gusto ko pang papuntahin na isang kasambahay namin para daw may mag-asikaso sa akin. Natatawa lang ako dahil ang laki-laki ko na itinuturing pa din nila akong parang bata. Pero nakakataba naman ang puso yung ipinapakita nilang concern sa akin kahit malaki na ako. Dumaan pang ilang araw ng trabaho, kondo, trabaho lang ang ginagawa ko. Hindi naman kasi nag-aaya ang ibang kaibigan ko na mag-bar. Hindi rin naman ako nagsa-site visit. Akala ko naman ay nakalimutan na ni Papa yung pagpapakilala sa akin sa bagong hard na patissier. Isang araw ay nagbilin si Papa na ako muna ang mag-inventory sa Coffee Prince. Pinagbigyan ko naman dahil may mahalaga talaga silang pupuntahan ni Mama ng araw na iyon. Kaya hindi na muna ako pumasok sa opisina ko, kundi naglibot sa mga Coffee Prince branches. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit hinuli kong i-inventory ang Pasig branch. Saktong merienda sa hapon ako dumating doon. Busy pa ako sa pag-inventory nang biglang dumating si Papa. Sir Ricky, nasa labas po si Sir Robert. Magalang na imporma sa akin ng branch supervisor nang sumilip ito sa opisina nila ng branch manager. Sige, lalabas ako. Tugon ko naman. 4:00 na pala ng hapon nang tingnan ko ang oras sa relo kong pambisig. Tumayo na ako at inikot-ikot ko muna ang balakang ko. At saka ako sumunod sa supervisor palabas ng opisina nila. Pa, bati ko paglapit ko pa lang sa table na pinuwestuhan niya. Nagkiss ako sa kanang pisngi niya at saka ako umupo sa katabing silya niya. Maaga natapos yung pinuntahan naming meeting kaya dumiretso na ako agad dito. Hindi ka pa raw nagmemerienda? Tura ni Papa kahit wala pa akong tinatanong o sinasabi. Tatapusin ko po muna sana yung inventory ko bago ako magmerienda. Magalang ko namang tugon. Kumain muna tayo. Hindi na din ako nakapagmerienda sa pinuntahan namin at nagmamadali nga ako makarating dito. Tugon naman niya. Tatanong ko sana kung bakit siya nagmamadaling pumunta dito nang may dumating na dala ang pagkain namin. Hindi na ako nakapagtanong. Binabana ng waiter yung pagkain namin nang mapakunot noo ako. Yun kasi pabango ng waiter ay parang pamilya sa akin. Miss Aguinaldo, meet my son, Ricky.
Nakangiting pakilala ni Papa sa waiter na naghatid ng pagkain namin. Nagtaas na ako ng tingin. Nagtataka kasi ako kung bakit papakilala pa ako kilala naman ako ng lahat ng empleyado dito. Nagulat ako nung makita ko ang itsura ng babae kahit naka-side view pa at may sinasabi pa kasi si Papa sa kanya. Anak, si Miss Aguinaldo, ang bago nating patisi. Baling naman ni Papa sa akin. Pareho pa kami nagkagulatan na magtagpo ang aming mga mata. Ako na ang una nag-abot ng kamay sa dalaga. Ricky, pakilala ko. Marian. Pakilala niya sabay abot ng kamay niya para makapag-shake hands kami. Alam kong pareho kaming natigilan dahil sa naramdaman naming nanulay na parang kuryente sa aming mga katawan. Tumikim si Papa, kaya siya ang una nagbitaw ng kamay sa amin dalawa. Napansin ko pang namula ang dalawang pisngi niya. Balik na po ako sa kusina, mga sir. Paalam ng dalaga. Yumuko pa nga siya sa amin ni Papa. Sige. Nagpipigil ng iting tugon ng katabi ko. Siya palang bagong patisihin natin? Patay mali siyang tanong ko kay Papa. Natatango-tango pa. Oo. Ano, type mo? Bulong pang saan niya, malayo naman kami sa ibang table. Bakit ngayon niyo lang po ako pinakilala? Natatawa ko pantugon. Inumpisahan na namin ang pagkain habang nagkukwentuhan. Hindi ka naman pwede nung nakaraan. Baka magdahilan ka na naman kapag sinabi kong ngayon kita ipakikilala. Paliwanag niya. Naiiling na lang ako pero ayos na din dahil yun palang babaeng patisi namin at yung tinulungan ko sa elevator dati ay iisa. Saka ako na ikukwento sa pamilya ko kung saan kami una nagkakilala ng dalaga. Tinuloy ko na ang pag-inventory. Pagkatapos namin magmerienda hanggang makatapos ako sa ginagawa ko. Si Papa ay umuwi na dahil magkaiba naman kami ng bahay na uuwian. Inamin naman ni Papa na kaya siya nagpunta dito ay para ipakilala nga kami ni Marian. Para hindi obvious na hihingin ko lang ang cellphone number ni Marian ay hiningi ko kunwari sa supervisor yung mga resume ng lahat ng empleyado. Sinabi ko lang na titingnan ko kung nakapagpasa ba silang lahat ng mga requirements tulad ng medical certificate, SSS at PhilHealth at iba pa. Ibinigay naman sa akin. Nang makita ko yung resume ni Marian ay pinicturan ko na lang. Hindi kasi pwedeng kunin yun for privacy purposes. Maya-maya isinuli ko na, saka nagpaalam na uuwi na ako. Tapos naman ako mag-inventory. Sige po sir, thank you. Tugon ng supervisor paglabas ko ng opisina niya. Iinom muna ako. Paalam ko, baka kasi magtanong pa kung anong gagawin ko sa kusina. Dapat ay lalabas na ako ng coffee shop. Sige po. Magalang naman itong sagot. Gumawi na nga ako sa kusina. Sir, may kailangan po kayo? Takang tanong ng waiter na unang nakakita sa pagpasok ko. Iinom lang ako. Ituloy niyo ang ginagawa niyo. Tugon ko naman pero malikot ang mata ko na parang may hinahanap. Oras ng trabaho kung ano-anong ginagawa niyo. Pabulyaw kong sabi sa dalawang tao nagtatawanan sa may pantry ng coffee shop. Nagpalagay talaga kami noon para sa mga empleyado. Nagulat namang napatingin sa akin yung dalawa, pati na din yung ibang nasa loob ng kusina. Sir, tapos na po ang duty namin. Hinihintay nga lang po namin na umalis kayo, saka po kami uuwi. Lakas ng loob na sabi ng lalaking kausap ni Marian. Napakagatla bilang naman ang dalaga kaya medyo sumikip ang pantalon ko sa ginawa nito. Sige, aalis na ako para makauwi na din kayo. Pikon kong sagot. Tumalikod na ako sa nasa pantry at saka kumuha ng inumin sa ref. Naubos ko isang bottled mineral water. Kung kanina hindi naman talaga ako nauuhaw, gusto ko lang makita ang dalaga bago ako umalis, ay bigla na lang ako nauuhaw sa pakagat-labi ni Marian. Gusto ko kasi mga labi ko ang kumagat sa mga labi niyang maninipis. Pagkatapon ko sa basurahan ng bote ay walang sabi-sabing lumabas na ako ng kusina, diretso sa pinto ng coffee shop. Hindi ko alam kung kanino ako naiinis. Kung sa lalaking sumagot sa akin sa pantry o sa dalaga na nakikipagngitian pa. Sino yung lalaki na kasama niya nung nagkita kami sa mall? O baka dahil nagsiselos agad ako dahil kung sino-sino ang iningitian ng dalaga? Hindi ko na nga iniisip yung lalaking tumulong sa amin sa elevator dahil alam ko imposible na magkakilala pa kami. Lumipas pang ilang araw na maganda naman ang pakikitungo sa akin ng mga co-workers ko sa Coffee Prince. Ganoon din naman si Mr. Robert. Mabait sa mga empleyado kaya sinusuklian din namin ng tapat ang aming trabaho. Araw ng inventory ng Coffee Prince, yung anak daw ang pupunta, sabi ng manager namin.
Hindi naman ako lumabas ng kitchen nang dumating yung anak daw ni Mr. Robert. Iniisip ko nga kung sino yung anak na mag-i-inventory. Yun kasing dalawang anak ng amo namin ay kilala ko dahil laging lumalabas sa TV, pahayagan o magazine. Wala pa daw sinasabi kung ano ang memeryendahin niya. Tatapusin muna daw yung ginagawa. Hindi pa naman siya nagtatagal sa loob ng opisina ng supervisor namin nang dumating din si Mr. Robert. Nalaman namin na nagtanong ito sa waiter kung nagmeryenda na ba yung anak. 4:00 na kasi ng hapon noon. Nang sinabi ng waiter na hindi pa ay ito na mismo umorder ng kakainin nilang mag-ama. Ibinilin pa sa waiter na ako daw ang magdala sa table nila. Hindi man ako waiter ay wala naman ako magagawa dahil amo yun, yung nag-utos. Nang makita namin lumabas yung anak mula sa opisina ng supervisor at manager ay saka ko dinala ang order nila. Hindi ko naman maintindihan sa sarili ko kung bakit kinakabahan ako habang lumalapit sa mag-amang nag-uusap ng seryoso. Pagkatapos ko ibaba ang mga order nila sa table ay nagulat ako nang bigla akong ipakilala ni Mr. Robert sa anak niya. Nang bumaling naman ako ng tingin sana sa kanan ko ay hindi ko ipinahalatang nagulat ako. Ito ang una nagtaas ng kamay para makapag-shake hands kami at saka sinabi pa ang pangalan kahit sinabi naman na ng tatay niya. Nakakaya namang hindi ko abutin ang kamay niya kaya inabot ko at saka sinabi ko din ang pangalan ko gaya ng ginawa niya. Napaiktad naman ako dahil may nanulay na parang kuryente sa buong katawan ko. Alam kong naramdaman din niya iyon dahil nga magkahugpong pa ang aming mga kamay. Matagal kami nagkatitigan kung hindi pa tumikim ang kanyang ama. Hindi pa mapapaghiwalay ang aming mga palad. Napayuko naman ako ng ulo sa hiya at saka dali-daling nagpaalam sa mag-ama na babalik na ako sa kusina. Pagdating sa kusina ay noon lang ako nakahinga ng maluwag. Pinagpawisan din ako kahit aircon naman ang buong coffee shop. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Marami nga akong nainom na tubig dahil sa nervyos. Tapos na ang duty namin pero hindi kami makaalis dahil nag-i-inventory pa si Sir Ricky. Base sa ipinakilala nilang mag-ama kanina. Hindi naman kami makaalis, baka kasi biglang magpatawag ng meeting kaya tumambay muna kami sa pantry ng shop. Nagbibiruan kami at nagtatawanan ng isang co-worker ko na tapos na din ang duty nang bigla kami magulat sa nagsalitang bakit daw kami nagtatawanan ay oras ng trabaho. Tahimik lang naman ako dahil iyon ang amo pero hindi yung katabi ko. Sinabi nga niyang tapos na ang duty namin, kaya lang hindi kami makaalis ay dahil nandoon pa siya. Tumalikod na lang si Sir Ricky sa amin at saka kumuha ng bottled water sa rep, saka lumabas nang maubos niya ang laman. Parang natameme pa ako dahil akala ko ay wala nang sumisigaw sa nilipatan kong bagong trabaho. Kung ano pala ay kinabait ng tatay, ayun naman palang ikinasungit ng anak. Siniko lang ako ni Gio na siyang kakwentuhan ko kanina kaya natauhan ako. Tara na. Wala na si Sir. Untag nito sa akin. Tumangulang naman ako at saka isinukbit ko na ang bag ko sa balikat ko. Saka tahimik na ding lumabas ng coffee shop. Hanggang sa jeep ay iniisip ko pa din yung nangyari kanina. Parang nawala na ang paghanga ko sa kanya dahil sa inasal niya. Akala ko pa naman ay mabait siya dahil tinulungan niya kami sa gulong ng wheelchair ni Mama na naipit sa elevator. Mabuti na lang pala at pinigilan ko ang sarili ko na magka-crush sa kanya. Mas lalo ko nga talagang dapat pigilan ang sarili ko dahil mayaman pala sila. Kami mahirap lang. Sa kanila, yung mall na pinuntahan namin dati nakasama si Tom. Sa bagay, hindi naman siya araw-araw nasa Coffee Prince kaya hindi niya kami laging masisigawan o makikita. Mano po ma? Sabay kuha ko ng kamay ni Mama pagkadating ko sa bahay namin. Kawaan ka ng Diyos. Tugon naman niya. May sakit ka ba? Parang matamlay ka. Bati pa na Mama sa pananahimik ko. Pagod lang po sa trabaho, Ma. Tanggi ko. Hindi ko lang masabing yung crush ko ay amo pala namin at saka ubod ng yaman tapos parang masungit. Kumain ka na po ba? Tanong ko. Pinasigla ko pa ang boses ko para hindi na mag-alala si Mama. Hindi pa. Talagang hinintay kita. Tugon naman niya. Ini-off na nito ang TV. Tinula ko naman ang wheelchair niya para makapunta kami ng kusina. Pilit ko nang pinasigla ang sarili ko nang kumakain na kami. Ayoko naman maging malungkot kapag kasama ko si Mama. Madalang na nga kami magkasama, hindi ko pa ba siya kakausapin? Matiwasay namang natapos ang hapunan namin. Dating gawi, ako ulit ang maghuhugas ng mga pinggan at pinaglutuan ni Lynn. Tsaka kami papasok ng kwarto para linisan siya. Nakahiga na kami pareho nang biglang mag-beep ang cellphone ko. Ibig sabihin ay may nag-text. Nanonood muna kasi ako ng palabas sa TV. Natuwa kasi ako dahil yung dalawang bida ay naghahabulan sa putik sa loob ng palaisdaan kaya natatawa lang kami ni Mama.
Kinuha ko na cellphone ko para tingnan ko sino ang nagpadala ng mensahe. Pero napakunot lang ang noo ko ng unknown number ang nagpadala tapos ang sabi sa text ay, "Sorry kung nasigawan kita kanina." Bumilis din ang tibok ng puso ko dahil isa lang naman ang sumigaw sa akin kanina. Pero kinontra ko din ang sarili ko, baka kasi wrong scent. Sino ba naman ako para i-text niya, isang hamak na empleyado niya lang naman ako. Hindi na ako nag-reply at nanood ulit ako ng palabas sa TV. Hindi na muna ako nag-scroll sa social media account ko. Inilapag ko lang muna ang cellphone ko sa ibabaw ng kama. Naka-silent mode din para hindi mastorbo ang panonood namin. Naulit ang text, kinukumusta naman ako. Tinatanong din kung safe daw ba ako nakauwi sa bahay. Natatawa lang naman ako nang walang ingay. Baka kasi kung ano akalain ni mama kapag narinig niyan tumatawa ako mag-isa. Maya-maya ng commercial na ang pinapalabas ay tiningnan ko ang cellphone ko kung tumigil na sa kakapadala ng mensahe yung unknown number. Nang tingnan ko at mabasa ang huling pinadala ay nalaki ang mga mata ko saka napatakip pa ako ng kamay sa bibig ko. Si Sir Ricky lang naman pala ang nagpapadala ng mensahe. Nung huling text niya kasi ay nagpakilala na siya kaya nalaman ko. Punta muna po ako sa kusina, ma. Nauuhaw po kasi ako. Paalam ko kay mama dahil tumatawag na sa cellphone ko ang amo ko. Tumango lang ito dahil natapos ng commercial. Naging busy na ulit siya sa panonood. "Hello?" Bulong kong sagot. Malapit na ako sa kusina nang sagutin ko ang tawag. Bungalo lang kasi ang bahay namin na may 2 kwarto. Nag-iisang anak lang naman kasi ako. Dinig ko munang tugon niya. "Bakit hindi ka nagre-reply sa mga text ko?" Bungad niyang tanong. Akala ko po kasi sir kung sino lang." Nakagawi ang mga labing tugon ko. Kinakabahan din ako, makakasi sumigaw na naman dahil matagal bago nga ako mag-reply. Saka nung huling text na lang naman siya nagpakilala. "Anyway, I'm sorry kung nasigawan kita kanina. Akala ko kasi hindi pa tapos ang duty niyo." Ulit niya sa itinext niya kanina. Mas lalo naman nalaki ang mga mata ko dahil siya ang amo, bakit siya manghihingi ng sorry sa akin? Kay Gio kaya tumawag din siya para manghingi ng sorry? Okay lang po yun sir. Saka hindi niyo naman po alam ang schedule namin. Tugon ko na lang. "Oo nga, pero sorry pa din." Hingi ulit niya ng pasensya.